May mga krimen sa kasaysayan na tunay na nakapangingilabot, mga pangyayaring makapanindig balahibo, lalo na kapag nalalaman kung gaano kalamig at kaplanado ang paraan ng pagkitil sa buhay ng mga biktima, gaya ng mga kwento tungkol sa mga serial killer. Ngunit paano kung ang taong may itinatagong demonyo sa loob ay hindi mo kailanman pagdududahan? Halimbawa na lamang, isang mukhang mabait na tiya o lola na laging nakangiti, malambing na bumabati sa mga dumaraan, at minsan ka nang inayang magmerienda sa kanilang bahay. Ngunit ang kabaitang iyon pala ay isang maskara lamang para sa isang mas madilim na intensyon. Kung sa tingin mo ay imposibleng may ganitong tao sa inyong barangay, marahil ay hindi mo pa nakikilala si Leonarda Cianciulli, o mas kilala bilang the soap maker of Correggio. Ang babaeng hindi mukhang halimaw o kriminal, ngunit isa sa mga taong hindi mo gugustuhin maging kapitbahay. Tara, pag-usapan natin siya. Taong 1894 nang ipinanganak si Leonarda Cianciulli sa Montella, Italy. Mula pa sa simula, tila hindi na naging maamo ang kapalaran para sa kanya. Bata pa lamang siya, ay 2 beses na niyang sinubukang wakasan ang sariling buhay. Mga pagtatangkang nagbigay ng unang sulyap sa bagyong unti-unting nabubuo sa kanyang kaisipan. Pagsapit ng kanyang 20s, nagpakasal siya sa isang lalaking nagtatrabaho bilang clerk. Isang desisyong mariing tinutulan ng kanyang mga magulang. May iba na kasing lalaking nakalaan para sa kanya. Isang lalaking pinili ng kanyang ina, ngunit sinuway niya ang kagustuhan nito. Ayon kay Leonarda, ang kanyang pagsuway ang naging dahilan upang siya ay isumpa ng sariling ina. Isang sumpang pinaniniwalaan niyang patuloy na sumusunod sa kanya sa bawat trahedyang dumating sa kanyang buhay. Noong 1927, naaresto si Leonarda dahil sa kasong fraud. Nakulong siya at nang siya'y makalayang makalipas ng ilang taon, sinubukan niyang magsimula muli ng panibagong buhay sa lugar ng Correggio. Sa panlabas na anyo, aakalain mong siya ay isang ordinaryong ginang. Sa kanyang nilipatang bahay ay nagtayo siya ng maliit na tindahan. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang isang mabait, palakaibigan, at handang tumulong sa kanyang kapwa. Pero tila yata sinusubok ng tadhana si Leonarda dahil sa sunod-sunod na trahedya ang dumating sa kanyang buhay. 17 ang kanyang anak, pero sa kasamaang palad, 13 sa mga ito ang maagang nasawi. Sa halip na humingi ng tulong sa doktor o kumonsulta sa isang espesyalista, ay lumayo sa rasyonal na pag-iisip at mas piniling humingi ng sagot ni Leonarda sa mga manghuhula. Namuhay siya sa mundong balot sa pamahiin. Naniniwala siya na may mga puwersa sa ating paligid na hindi nakikita na siyang nagtatakda ng kapalaran ng tao. Sinabi rin sa kanya ng isang manghuhula na siya ay muling makukulong at mapupunta sa isang mental asylum. Taong 1939, nagsisimula pa lamang ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang anak ni Leonarda na si Giuseppe, ang pinakamamahal niya sa lahat, ay nakatakdang sumali sa mga sundalong sasabak sa giyera. Para sa isang inang maraming beses nang nawalan ng anak, ito ang isang trahedyang hindi na niya kayang harapin. Isa na namang anak ang maaaring mawala sa kanya. Hindi niya nakakayanin pang maranasan iyon muli. Sa puntong iyon, tila may tuluyan ang nagbago sa isipan ni Leonarda. Unti-unti na siyang lumihis sa realidad at naniwalang ang tanging makapagliligtas lang sa kanyang anak ay sa pamamagitan ng isang alay, na kung may buhay na iaalay sa mga puwersang pinaniniwalaan niyang gumagabay sa kapalaran, maaaring mailigtas ang kanyang anak na si Giuseppe.
Kaya nagsagawa siya ng plano sa paghahanap ng alay. Ang unang biktima ni Leonarda ay si Faustina Seti, isang matandang dalaga na lumapit sa kanya upang humingi ng tulong sa paghahanap ng mapapangasawa. At sinamantala ito sa pamamagitan ng pagsasabing may lalaking naghihintay sa kanya sa Pola, isang probinsyang malapit sa Correggio. Kinumbinse ni Leonarda si Faustina na huwag muna magsabi kanino man at magsulat na lamang ng liham kapag nakarating na siya sa Pola. Ngunit nang bumisita si Faustina sa bahay ni Leonarda sa gabi ng kanyang umano'y pag-alis, doon siya pinaslang gamit ang palakol, pinira-piraso ang katawan at tinunaw sa kemikal upang gawing sabon. Habang ang dugo naman ay pinatuyo at hinalo sa arena upang gawing cake at ipinakain ni Leonarda kapag may bibisita sa kanya. Isang malamig at kakilakilabot na krimen na sinamahan pa ng pagkuha umano ni Leonarda sa ipon ni Faustina na humigit kumulang 30,000 lira o katumbas sa lagpas 1,000 piso noong panahon na iyon. Matapos ang pagkawala ni Faustina Seti, nagpatuloy si Leonarda sa kanyang pang-araw-araw na buhay na parang walang nangyari. Nakangiti lang ito habang nakikisalamuha sa mga bumibiling kapitbahay sa loob ng kanyang maliit na tindahan. Habang sa kanyang isip ay palihim niyang pinipili ang susunod na bibiktimahin. At dumating nga ang araw na kanyang matagal nang hinihintay. Si Francesca Soavi ay isang babaeng gustong magsimula ulit at naghahanap ng mapapasukang trabaho. Nang malaman ito ni Leonarda, ay agad niyang nilapitan si Francesca at gaya ng pangako niya kay Faustina, sinabi niya kay Francesca na may alam siyang trabaho malapit sa Correggio, pero wag muna niya itong ipaalam sa iba para hindi masira ang kanilang plano. Sumulat na lang daw si Francesca kapag nakarating na siya doon sa kanyang trabaho. Dahil nga kilala na rin ni Francesca at pinagkakatiwalaan niya si Leonarda, ay sumunod ito sa utos niya. Nang bumisita si Francesca sa bahay ni Leonarda sa gabi ng kanyang umano'y pag-alis, ay iyon na ang huling beses na nakita siyang buhay. Hinaluan ng gamot ang iniinom na wine ni Francesca na ikinawalan ng malay nito. At katulad kay Faustina, gamit ang palakol, ay winakasan ni Leonarda nang walang kaawa-awa ang buhay ni Francesca. Pagkatapos ay tinangay din ang kaunting ipon nito. Ang ikatlo at huling biktima ni Leonarda ay ang biyudang si Virginia Cacioppo, isang dating sopranong mga awit na minsang kumanta sa La Scala, isang sikat na opera house sa Italy. Nilapitan siya ni Leonarda at inoferan niya ito ng trabaho bilang sekretarya ng isang misteryosong impresaryo sa Florence. Tulad ng naunang mga biktima, ay pinayuhan din siyang huwag magsabi kanino man tungkol sa kanyang pag-alis. At nang bumisita siya sa bahay ni Leonarda noong September 13, 1940, ay doon siya pinaslang sa parehong paraan gamit ang palakol. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tinunaw ni Leonarda ang katawan upang gawing sabon na ayon mismo sa kanyang pahayag ay ipinamahagi pa niya sa mga kapitbahay. At tinangay din niya ang humigit kumulang 50,000 lira, mga alahas, at pati na rin ang mga damit ni Virginia ay binenta. Hindi na maikakaila sa mga tao ng Correggio ang biglaang pagkawala ng 3 babae. Noong una, inakala ng mga taong magkakahiwalay lang ang pangyayari. Ang sinasabi kasi ay umalis daw ang mga babae para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar.
Pero nang mawala ang ikatlong babaeng si Virginia Cacioppo, doon na nagsimulang magduda ang kanyang pamilya. Ang sister-in-law ni Virginia na si Albertina Fanti ang pinaka nagsuspecha sa kanyang pagkawala. Siya ang lumapit sa pulisya at nagsabing parang may mali sa kwento tungkol sa pag-alis ni Virginia. Napansin din nila na ang huling taong nakakita sa kanya ay si Leonarda Cianciulli. Dahil dito, nagsimula ang mas masusing investigasyon ng mga pulis, isang pagsisiyasat na unti-unting nagbunyag ng mga lihim na matagal nang nakatago sa loob ng bahay ni Leonarda. Kalaunan, natuklasan din ng mga otoridad ang mga ebidensyang hindi na pwedeng ipagsawalang bahala, mga damit at personal na gamit ng mga babaeng naiulat na nawawala, pati na rin ang ilang kagamitan na may bakas ng dugo. Ang mga bagay na ito ay unti-unting nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ng 3 biktima. Ang bahay na dati mukhang karaniwang tahanan lamang ng isang tahimik na babae ay naging sentro ng isang nakakagulat at nakakatakot na investigasyon. Sa kabila nito, sa mga unang sandali ng pagtatanong, maring itinanggi ni Leonarda ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Nanatili siyang kalmado habang hinaharap ang mga paratang at ipinakita niyang tila wala siyang kinalaman sa mga pangyayaring ibinibintang sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat nang banggitin ng mga investigador na maaaring madamay sa kaso ang kanyang anak na si Giuseppe, ang mismong anak na sinasabi niyang pinoprotektahan niya sa lahat ng ginawa niya. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang inamin ang krimen para hindi madamay ang kanyang anak. Hindi na siya nakipagtalo at hindi rin nagmakaawa sa mga pamilya ng kanyang biktima. Sa halip, tahimik niyang inilahad ang bawat detalye ng kanyang mga ginawa. Kung paano niya nilapitan ang mga biktima, kung paano niya pinaniwala ang mga ito, at kung ano nangyari sa loob ng kanyang tahanan. Ang paraan ng kanyang pagsasalaysay ay malamig at mahinahon. Halos parang nagkukwento lamang ng isang pangkaraniwang pangyayari. Isang bagay na lalong nagpatindi sa kakilakilabot na katotohanan na sa kanyang isip, ang lahat ng ito ay isang kinakailangang sakripisyo upang maprotektahan ang kanyang anak at hindi isang bagay na dapat niyang pagsisihan. Noong 1946, hinatulan si Leonarda Cianciulli ng 33 taon sa bilangguan at 3 taon sa psychiatric asylum. Sa buong proseso ng paglilitis, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Kalmado niyang tinalakay ang bawat hakbang na ginawa niya, ang kanyang paraan, ang kanyang proseso, at ang kanyang bawat desisyon. Namatay siya noong 1970 sa loob ng isang women criminal asylum sa Puccioli. Ang mga kagamitang ginamit niya, kasama ang mga produktong gawa niya mula sa mga biktima, ay nakadisplay ngayon sa isang criminological museum sa Rome. Hindi madaling pakinggan ang kwentong ito, at marahil, hindi talaga ito dapat maging madali. Ang pinakamahalagang aral na makukuha rito ay hindi tungkol sa kababalaghan o kakaibang detalye ng krimen. Mas tungkol ito sa kung paano ang isang tao ay maaaring mabuhay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang normal na mundong nakikita ng lahat at ang madilim na mundong unti-unti niyang binuo sa loob ng kanyang sarili. Hindi naman biglang nagbago si Leonarda. Unti-unti itong nangyari sa kanya hanggang sa dumating sa puntong naging makatwira na sa kanyang isip ang mga bagay na hindi dapat kailanman maging tama. At iyon marahil ang pinaka nakakatakot na bahagi ng lahat. Hindi ang sabon, hindi ang dugo, kundi ang katotohanang sa kanyang sariling pananaw, ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal.